Napakaganda ng araw na iyon sa lawa. Ang mga sinag ng araw ay kumikislap sa tubig, tila mga kristal na nakakalat sa ibabaw. Ako si Miguel at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Daniel. Nagpasya kaming mangisda at maglibang matapos ang isang linggo ng pagod sa paaralan. Palibhasa'y pinalad sa likas na yaman ng aming bayan. Hindi na namin inisip pa ang panganib. Habang nasa gitna kami ng lawa, biglang bumugso ang hangin. Naramdaman ko ang malamig na dampi nito sa aking balat. Nagdulot ito ng kakaibang kilabot sa akin. Dani, ang lakas ng hangin, baka mas mabuting bumalik na tayo, sabi ko, ngunit ngumiti lang siya at sinabing, sandali lang Miguel, kakaunti pa lang ang huli natin. Sa gitna ng aming pagtatalo, isang malakas na alon ang dumating na tila mula sa kawalan. Sa isang iglap, ang aming bangka ay bumaliktad. Naramdaman ko ang malamig na tubig na bumalot sa akin at sa likod ng aking isipan, isang takot na hindi ko maipaliwanag ang lumukob. Nagpumiglas ako pataas para makalanghap ng hangin. Dani! Sigaw ko habang hinahanap siya. Nakita ko ang kanyang ulo na lumutang sa di kalayuan. Lumangoy ako patungo sa kanya at sabay kaming kumapit sa bangka na ngayoy nakataob. Miguel, anong gagawin natin? Wala tayong ibang tao rito, sabi ni Daniel, halatang kinakabahan. Naramdaman ko rin ang takot, ngunit kailangan kong magpakatatag. Kailangan nating manatiling kalmado. Baka may dumaan at makita tayo, sagot ko, kahit pa hindi ko rin alam kung tama ba ang sinasabi ko. Ilang minuto pa ang lumipas na para bang oras nang biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Parang isang sinag na umaakit sa amin pababa. Miguel, ano yon? Tanong ni Daniel. Ang kanyang tinig ay may halong pagkamangha at takot. Bago pa namin namalayan, ang liwanag ay lumakas at parang hinihigop ang buong paligid. Ang tubig ay biglang naging mas malamig at tila ang hangin ay nawala sa paligid namin. Hawakan mo ang kamay ko! Sigaw ko kay Daniel habang nararamdaman kong hinahatak kami ng isang puwersa pababa. At sa isang iglap, kami napunta sa isang lugar na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang tubig na nagpalibot sa amin ay biglang naglaho. Ang paligid ay puno ng kababalaghan, mga punong may kislap ng kristal, mga nilalang na umiilaw sa kadiliman, at isang kaharian na tila nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung saan kami naroroon, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito ang aming mundo. At habang pinagmamasdan ko ang paligid, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kami makakabalik? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman habang unti-unting bumabalik ang ulirat ko. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapaso sa aking balat at ang kakaibang amoy ng dagat na tila may halong misteryo. Pagmulat ng aking mga mata, bumungad ang isang tanawin na hindi ko inasahan. Isang kaharian na tila baga ay nasa ilalim ng dagat, ngunit hindi kami nalulunod. Sa halip, naroon kami sa isang lugar na tila ba sa panaginip lamang nangyayari. Alex! Narinig ko ang tawag ni Leo, ang matalik kong kaibigan na tila gising na rin. Nakita ko siyang mangha sa paligid, ang kanyang mga matay naglalakbay sa mga kababalaghan ng kaharian sa ilalim. Nasaan tayo? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong niya. Sa paligid namin ay naghahari ang mga kamangha-manghang tanawin. Mga palasyo na gawa sa mga korales, mga halaman na kumikinang sa kadiliman, at mga nilalang na hindi ko pa nakita noon, mga isda na may mga pakpak, at mga seahorse na tila may kabayo sa kanilang anyo. Ngunit ang pinaka-nakamamangha ay ang mga tao sa kaharian na tila ba may mga palikpik sa kanilang mga braso na kumikilos na parang sila'y nilalang ng tubig. Ang lugar na ito, bulong ko kay Leo, parang nasa ibang mundo tayo. Habang kami naglalakad sa makipot na daan na yari sa buhangin at korales, naririnig ko ang pag-uusap ng mga tao sa paligid.
Bagamat hindi ko lubos na naiintindihan ang kanilang sinasabi, may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na sundan ang kanilang mga hakbang. Si Leo ay nasa tabi ko, tahimik na nagmamasid. Ano sa tingin mo ang nangyari? Tanong niya, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Wala akong ideya, sagot ko. Pero kailangan nating malaman kung paano makabalik. Sa gitna ng aming paglalakbay, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. May kakaibang anyo siya. Ang kanyang balat ay tila gawa sa perlas at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Maligayang pagdating sa kaharian ng lalim, sabi niya, ang boses niya ay tila may musika ng alon. Paano po kami napunta dito? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ang kaharian ay isang lihim na kanlungan para sa mga nawawala, sagot ng matanda. Ngunit hindi lahat ay pwedeng makapasok. May mga napili lamang. Napatingin kami sa isa't isa ni Leo, parehas na nagtataka. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Bakit kami ang napili? At ano ang kahulugan ng lihim na kanlungan? May kailangan kayong matuklasan dito, patuloy ng matanda. Isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat at kayo ang susi. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Parang may isang bagay na mahalaga na dapat naming malaman, isang bagay na maaaring makapagpabago sa aming mga buhay. Ngunit mag-ingat, babala ng matanda, dahil hindi lahat ng bagay dito ay kasing ganda ng nakikita. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, mas sinubukan naming unawain ang paligid. Habang lumalalim ang gabi, ang mga bituin sa itaas ay nagsimulang kumislap. Ang lugar ay napuno ng kagandahan. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may nararamdaman kaming panganib. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malawak na lawa kung saan may isang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim. Sa gilid ng lawa ay may nakatayong isang mataas na rebulto na tila ba nagbabantay sa paligid. Alex, tingnan mo yon, sabi ni Leo, itinuturo ang liwanag sa ilalim ng tubig. Parang may kung anong bagay na mahalaga sa ilalim ng lawa. Habang kami nag-uusap, may narinig kaming mga yabag sa likuran. Sa paglingon namin, nakita namin ang isang pangkat ng mga nilalang na tila ba nagtatago sa dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikinang at ang kanilang anyo ay tila mga anino sa ilalim ng tubig. Bigla naming naalala ang babala ng matanda. Hindi lahat ng bagay sa kaharian ay ligtas. Leo, kailangan nating umalis dito, sabi ko, hawak ang kanyang braso. May hindi tama sa mga nilalang na yan. Ngunit bago pa kami makakilos, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa paligid. Nagsimulang gumalaw ang tubig sa lawa at ang liwanag sa ilalim ay nag-iba ng kulay mula sa maliwanag na asul patungo sa madilim na pula. At doon, sa gitna ng lawa, lumitaw ang isang nakakikilabot na nilalang, isang halimaw na may mga mata na tila apoy, at isang katawan na puno ng mga halamang dagat na tila mga ahas na gumagalaw. Nandito na siya, bulong ng isa sa mga nilalang na nagmamasid, ang tagapagbantay ng lihim. Sa puntong iyon, naisip kong kami na nga ang napiling makaalam ng lihim ng kaharian. Ngunit ang lihim na iyon ay may bantay na hindi basta-basta. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang panganib ay hindi namin inaasahan. Kailangan naming magdesisyon. Lalaban ba kami o tatakbo? Sa gitna ng kagandahan ng kaharian, isang bangis ang nagkukubli. Sa pag-aalangan naming kumilos, ang aming kapalaran ay tila nakabitin sa alon ng dagat. Nang bumagsak kami mula sa bangka, akala ko iyon na ang katapusan namin. Ang dagat ay tila walang hanggan, malamig at mapanganib. Pero hindi ko inasahan na makakakita kami ng isang liwanag sa kailaliman. Kasama ko si Ben, ang matalik kong kaibigan, at sabay kaming nahulog sa kakaibang mundo sa ilalim ng tubig. Ang una naming nakita ay isang arko,
yari sa korales at may kumikislap na mga perlas. Sa likod nito, isang kaharian na hindi ko kailanman naisip na makikita sa tanang buhay ko. Ang tubig ay maliwanag, puno ng mga makulay na isda na lumalangoy sa paligid namin. At ang sahig ay natatakpan ng buhangin na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag nang hindi malaman kung saan nanggagaling. Ben, tingnan mo. To, bulong ko sa kanya habang hinahatak ko siya papunta sa arko. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa pagkamangha, tulad ng mata ng isang bata na unang beses makakita ng paputok. Pumasok kami sa arko at doon namin nakita ang buong kaharian. Ang mga bahay ay parang mga shell na nakapatong sa mga korales at ang mga daan ay yari sa buhanging ginto. May mga nilalang na hindi ko pa nakikita dati, mga tao na may palikpik at mga sirena na naglalakbay sa paligid. Lahat sila ay abala at tila hindi kami pansin. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Tanong ni Ben habang unti-unting bumabalik ang kanyang composure. Parang nasa isang panaginip tayo. Ngunit ang kaharian na ito ay hindi isang ordinaryong lugar. May kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Isang uri ng mahiwagang pakiramdam na nagtutulak sa amin na tuklasin pa ito. Naglakad kami sa daan, sinusundan ng sinag ng ilaw na patuloy na nagliliwanag sa paligid. Napansin namin ang isang malaking palasyo sa gitna ng kaharian, tila ito ang sentro ng lahat. Habang papalapit kami, isang matandang lalaki na may balbas na yari sa siwid ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang boses niya ay tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Maligayang pagdating, mga batang naligaw. Sabi niya, ako si Talasus, ang tagapayo ng kaharian. Ano ang inyong hinahanap? Napatitig kami ni Ben sa isa't isa, naguguluhan pero sabik na malaman ang sagot. Hindi namin alam, sagot ko. Nahulog kami mula sa aming bangka at dito kami napadpad. Ngumiti si Talasus at ang kanyang ngiti ay tila nakakapagpagaan ng aming mga damdamin. Maraming taon na ang nakalilipas mula nang may mga tao na napadpad dito. Aniya? Ngunit huwag kayong mag-alala, ang kaharian ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Inimbitahan niya kami sa loob ng palasyo kung saan mas marami pang kababalaghan ang aming natuklasan. Ang mga pader ay kumikinang sa kulay asul at ang mga kisame ay may mga kristal na naglalabas ng liwanag na hindi matukoy. Sa gitna ng bulwagan ay may isang malaking mapa na hindi pangkaraniwang mapa ng mundo kundi mapa ng ilalim ng dagat. Ang inyong pagdating ay hindi isang aksidente, sabi ni Talasus habang itinuturo ang mapa. Ang kaharian ay may koneksyon sa mundo sa itaas at may mga landas na naghihintay na inyong matuklasan. Habang siya'y nagsasalita, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa mapa. May puwersa itong tila humihila sa akin at sa puntong iyon, bigla kong naisip na baka hindi kami naligaw dito ng aksidente. May dahilan ng aming pagdating, isang misyon na hindi pa namin alam. Ben, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko sa kanya na tila nagulat din sa nararamdaman. Tumango siya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kuryosidad at pag-aalala. May kailangan kayong tuklasin, sabi ni Talasus na tila nababasa ang aming iniisip. Isang lihim na matagal nang tinatago sa kaharian, isang bagay na maaaring baguhin ng lahat. Sa kabila ng aming pagkamangha at pagkabigla, naramdaman ko ang determinasyon. Alam kong hindi ko maaaring balewalain ang tawag ng kaharian. Mayroong misyon na naghihintay at kami ni Ben ay handang alamin kung ano ito. Habang kami nag-uusap pa, bigla kaming nakarinig ng malakas na tunog mula sa labas ng palasyo. Ang lupa ay tila umuuga at isang makapangyarihang alon ang dumaan. Ang mga tao sa kaharian ay nagtakbuhan at si Talasus ay napatingin sa amin ng may pag-aalala. Ang oras ay hindi na sapat, sabi niya. Kailangan ninyong hanapin ang lihim bago pa ito mawala magpakailanman.
Sa sandaling iyon, alam namin na may paparating na panganib, isang bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang excitement sa aming dibdib. Ang kaharian ay puno ng mga misteryo at kami ni Ben ay handang tuklasin ito kahit na ano pa ang mangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaalam kami kay Talasus at nagsimulang tumakbo, handang harapin ang mga pagsubok na naghihintay. Ngunit sa likod ng aming kaisipan, alam namin na ang bawat hakbang ay puno ng panganib at maaaring magbago ang lahat sa isang iglap. Sa pagkagising ko, ang unang bumungad sa aking paningin ay ang kisame na yari sa makintab na perlas, nagliliwanag sa kakaibang sinag na hindi ko maipaliwanag. Ang paligid ay puno ng mga tunog ng tubig na tila bumubulong ng mga lihim. Kasama ko si Maya na nagising na rin at nagtataka sa aming kinalalagyan. Ang huling alaala namin ay ang pagkahulog mula sa bangka. Subalit ngayon ay tila kami nasa ibang mundo. Ano kaya ito, Leo? Tanong ni Maya habang nakatingin sa mga dingding na kumikislap sa kulay, ginto at pilak. Hindi ko alam, sagot ko, pero hindi ito pangkaraniwang lugar. Isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin, isang halong kaba at pananabik sa kung ano ang susunod naming matutuklasan. Bumangon kami at sinimula ng paggalugad. Ang sahig ay tila gawa sa malakristal na tubig, kung saan ang bawat hakbang ay nagiiwan ng alon na unti-unting nawawala. Sa aming harapan, bumukas ang isang landas patungo sa isang malaking pinto na yari sa mga matitingkad na korales. Sa likod ng pinto, nararamdaman namin ang isang malakas na enerhiya, tila isang tawag na hindi namin kayang labanan. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa amin ang isang kaharian. Sa ilalim ng dagat, puno ng mga nilalang na hindi namin akalaing makikita. Mga sirena na nagtatawanan, mga isda na kasing laki ng tao, at mga halaman na lumalaki sa hindi pangkaraniwang forma. Ang mga gusali ay tila mga kastilyo ng salamin, kumikislap sa bawat galaw ng tubig. Leo, tingnan mo. Si Maya ay itinuro ang isang malaking palasyo sa gitna ng kaharian. Doon siguro natin malalaman kung paano tayo makakabalik. Sumang-ayon ako, ngunit hindi ko maiwasang mapangiti sa hiwaga ng lugar na ito. Sa aming paglalakad, naramdaman namin ang mga mata ng mga naninirahan na sumusunod sa bawat galaw namin. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga sirena ang lumapit sa amin. Ang kanilang mga ngiti ay tila puno ng kabaitan. Pinili kayo ng dagat, wika ng isa sa kanila, ang kanyang tinig ay tila musika. May mahalaga kayong papel na gagampanan sa kaharian. Nalito kami ni Maya, subalit bago pa man kami makapagtanong, isang matandang sirena ang lumapit. Ang kanyang buhok ay puti na parang bula ng dagat. Ako si Tala, ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian. Kayo ay dinala dito upang tuparin ang isang propesya. Nagkatinginan kami ni Maya, puno ng pag-aalinlangan. Propesya? Tanong ko. Oo, sagot ni Tala. Isang propesya na matagal nang hinintay ng kaharian. Kayo ang mga sugo na magpapanumbalik ng balanse sa pagitan ng mundo sa ibabaw at ng kaharian sa ilalim. Sa kabila ng pagkalito, natukso kami ng misteryo ng aming papel sa propesya. Inimbitahan kami ni Tala sa loob ng palasyo, kung saan isang malaking mapa ng dagat ang nakalatag. Ibinakita niya sa amin ang iba't ibang bahagi ng kaharian, ang mga lugar na kailangan naming bisitahin upang makumpleto ang aming misyon. Habang nakikinig, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Subalit sa likod ng kaba ay may kakaibang determinasyon. Alam kong hindi kami dinala dito ng dagat para sa wala. Ang unang hakbang sa aming misyon ay ang pagpunta sa pulo ng mga nawawalang alaala, isang lugar na puno ng mga lihim ng nakaraan. Ayon kay Tala, doon namin matutuklasan ang unang piraso ng solusyon sa propesya. Bago kami umalis, binigyan kami ni Tala ng mga palamuti na gawa sa mga bato ng dagat.
Ito ang magiging gabay ninyo sa inyong paglalakbay, wika niya. Ngunit mag-ingat kayo, sapagkat hindi lahat ng nilalang dito ay pabor sa propesya. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang lumalalim na koneksyon kay Maya. Sa kabila ng takot, ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa bawat hakbang, alam kong kasama ko siya sa pagharap sa anumang panganib na maaari naming makaharap. Nang marating namin ang pulo ng mga nawawalang alaala, bumungad sa amin ang isang tanawin na puno ng mga nakatagong alaala, nakatago sa mga ulap ng dagat. Subalit bago pa man namin masimulan ang paghahanap, isang anino ang dumaan sa aming harapan. Isang malaking nilalang ang lumitaw, ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan, isang halo ng tao at hayop na may mga mata na tila nagsusumamo. Kayo ba ang mga sugo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Napalunok kami ni Maya, ngunit bago pa man kami makasagot, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang mga alaala sa paligid ay nagsimulang kumislap at sa gitna ng kaguluhan, isang piraso ng propesya ang lumitaw sa aming harapan. Isang pahiwatig na magbabago sa aming misyon. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming harapin ang anino sa likod ng propesya. Sa likod ng kanyang anyo, nararamdaman ko ang isang lihim na hindi namin inaasahan. Napatingin kami ni Maya sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan, ngunit handang harapin ang susunod na kabanata ng aming pakikipagsapalaran. Sa kaguluhan ng aming paglubog sa ilalim ng dagat, hindi ko akalaing makakarating kami sa isang mundo na tila kinuha mula sa mga kwento ng mga alamat. Ang mga mata ko'y nanlilibang sa kagandahan ng paligid. Ang mga korales ay kumikislap parang mga bintang sa kalangitan at ang mga isdang lumalangoy sa paligid namin ay may kulay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang liwanag na nagmumula sa itaas ay nagbibigay ng mahiwagang sinag sa paligid na tila ba nasa ibang dimensyon kami. Si Lila, ang aking matalik na kaibigan, ay napatigil sa kanyang paglangoy. Tignan mo iyon, Dario. Bulong niya habang itinuturo ang isang estrukturang tila, isang palasyo sa di kalayuan. Lumalangoy kami patungo sa palasyo. Ang mga mata namin ay punong-puno ng pagkamangha. Sa aming paglapit, napansin namin na ang palasyo ay gawa sa malakristal na material na kumikislap sa bawat galaw ng tubig. Ang kanyang mga pintuan ay inukit na parang mga lumang simbolo na hindi ko mawari kung anong kahulugan. Ngunit higit sa lahat, pakiramdam ko ay may kakaibang puwersa na humihigop sa amin papalapit. Parang may tumatawag sa atin, sabi ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang tuklasin ito, sagot ko, sinabing puno ng determinasyon. Alam ko na sa likod ng takot na umaalon sa dibdib ko, ang pag-usisa ang siyang nagtutulak sa amin pasulong. Pagpasok namin sa palasyo, ang loob ay puno ng mga engrandeng tanawin. May mga haligi na tila gawa sa purong ginto at mga alon ng ilaw na dumadaloy mula sa kisame. Ang sahig ay may mga mosaic na kumakatawan sa mga sinaunang kwento. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang bawat hakbang na tila may bumubulong sa ilalim ng aming mga paa hanggang sa marating namin ang isang silid na puno ng mga lumang aklat at mga scroll. Ano kaya ang mga ito? Tanong ni Lila habang abala siya sa pag-iinspeksyon sa mga aklat. Agad kong kinuha ang isa sa mga scroll. Sa pagbukas nito, naaninag ko ang mga lumang teksto na tila mga tagubilin o kasaysayan ng lugar na ito. Sa bawat paglipat ng pahina, nararamdaman ko ang misteryo na lumalalim. Parang hindi tayo nag-iisa dito, bulong ko, habang nararamdaman ang presensya ng kung ano o sino man. Sa isang sulok ng silid, may nakita kaming isang lumang piraso ng salamin. Sa likod nito ay isang mahiwagang pintuan. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, pareho kaming lumapit. Naramdaman namin ang malamig na hangin,
na dumadaloy mula sa likod ng pintuan na tila may pag-anyaya. Puno ng kaba, binuksan namin ang pintuan. Sa likod nito ay isang mas maliit na silid na puno ng ilaw at sa gitna ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang trono na tila walang tao ang nakaupo. Ngunit sa paglapit namin, isang imahe ang lumitaw sa hangin na parang mga alikabok na unti-unting nagiging hugis. Ang imahe ay isang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may pagtataka. Sino kayo, mga batang mapusok? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Nasaan kami? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kakaibang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga dingding ay tila naging tubig at ang sahig ay nagiging malambot na tila kami ay lulubog. Hinawakan ko ang kamay ni Lila, ang aming pagkalito ay humahalo sa takot. May mahalagang misyon kayong dala. Ngunit alalahanin, ang bawat hakbang ay may kapalit. Sabi ng imahe, bago ito tuluyang maglaho. At sa isang iglap, naramdaman namin ang biglaang pag-angat ng silid. Ang buong mundo ay tila nag-iba at ang palasyo sa ilalim ng dagat ay naging isang bangka sa ibabaw ng tubig. Ang liwanag ng araw ay nakasisilaw at kami ay tila nagising mula sa isang panaginip. Ngunit sa aming pagbabalik, may kakaibang sinyales sa aming mga kamay. Isang marka na tila hindi namin maalis. Ano ito, Dario? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit alam ko na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang lihim na kaharian ay hindi pa natatapos sa pagbibigay ng mga misteryo nito. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalik sa paligid, na tila nagbabadya ng mas malalim na kwento na aming susubukan. Ano ang susunod na mangyayari? Hindi ko alam. Ngunit ang markang iyon sa aming mga kamay ay nagsasabi ng isang kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay sa mahiwagang kaharian, sa ilalim ng dagat, sina Lara at Ben ay tila nasanay na sa kakaibang pamumuhay doon. Ang hangin ay laging may halimuyak ng alat at ang liwanag ng araw ay mas banayad ngunit sapat upang makita ang kagandahan ng kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng ganda, may bahagi pa rin ng kanilang mga puso ang nananabik na malaman kung paano sila makakabalik sa kanilang mundo sa itaas. Isang umaga, habang kami ni Ben ay naglalakad sa tabi ng isang kristal na ilog, napansin namin ang isang malaki at makulay na isda na tila sumusunod sa amin. Hindi ito tulad ng mga karaniwang isda. Ang kanyang mga palikpik ay kumikinang sa ginto at asul, at may mga pattern na parang mga sinaunang simbolo. Nagtaka kami kung ano ang kahulugan ng mga marka sa katawan ng isda, kaya't sinubukan naming sundan ito upang alamin kung saan ito papunta. Ben, mukhang gusto tayong dalhin ang isdang ito sa isang lugar. Hindi ba't kakaiba? Tanong ko habang patuloy naming sinusundan ang isda. Oo, Lara, parang may ipinapakita ito sa atin. Siguro isa ito sa mga palatandaan na hinahanap natin, sagot ni Ben na puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Habang naglalakad kami sa gilid ng ilog, nakita namin ang isang lumang tulay na gawa sa kahoy. Sa ilalim nito ay may isang lagusan na tila may liwanag na nagmumula sa loob. Ang isda ay huminto sa tapat ng tulay at nagbigay ng isang matamis na tunog bago ito naglaho sa ilalim ng tubig. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, naisip namin na ito na marahil ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Pumasok tayo, Lara. Wala tayong ibang pagpipilian kundi alamin kung ano ang nasa loob ng lagusan, sabi ni Ben habang inaabot ang kamay ko. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit ang curiosity ang nag-udyok sa akin na sumama kay Ben. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng lagusan.
Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng isang sinaunang alamat. Ang liwanag na nagmumula sa dulo ay naglalabas ng iba't ibang kulay, parang bahaghari. Habang papalapit kami sa dulo ng lagusan, narinig namin ang tila mga boses na nagmumula sa likod namin. Agad kaming lumingon, laking gulat namin nang makita ang isang grupo ng mga nilalang na may anyo ng tao, ngunit may mga palikpik sa kanilang likod at mga palasong gawa sa kahoy. Sino kayo? At ano ang ginagawa ninyo sa aming teritoryo? Tanong ng isa sa mga nilalang na tila pinuno ng grupo. Nagulat at natakot kami, ngunit alam namin na kailangan naming maging matapang. Kami po ay sina Lara at Ben. Napadpad kami dito matapos mahulog sa aming bangka. Wala kaming intensyon na manggulo. Hinahanap lang namin ang daan pabalik sa aming tahanan. Paliwanag ko. Ang pinuno ng grupo ay tumingin sa amin ng may pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay ngumiti. Hindi kayo ang unang mga dayuhang dumating dito, ngunit ang daan pabalik sa inyong mundo ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangang malampasan ninyo ang pagsubok na binigay ng aming mga ninuno. Nagsimula kaming magtanong tungkol sa pagsubok, ngunit bago pa kami makapag-usap ng husto, bigla kaming dinala ng mga nilalang sa isang bulwagan na punong-puno ng mga kristal. Sa gitna nito ay may isang malaking bilog na mesa at sa ibabaw ng mesa ay may mga piraso ng bato na may kakaibang mga ukit. Ang mga bato na ito ang susi upang makabalik kayo sa inyong mundo. Kailangan ninyo itong buuin ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga ukit. Ngunit mag-ingat sapagkat bawat maling galaw ay may kapalit. Babala ng pinuno. Agad kaming nag-usap ni Ben kung paano namin sisimulan ang pagsubok. Habang inaayos namin ang mga bato, unti-unting lumilinaw sa amin ang kwento ng mga ukit. Ito pala ay nagsasalaysay ng isang sinaunang digmaan sa pagitan ng kaharian sa ilalim ng dagat at ng mga nilalang mula sa itaas. Sa bawat galaw namin, nararamdaman namin ang pag-ikot ng oras at ang paghinga ng kaharian. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Sa huling piraso ng bato na hawak ni Ben, nagliwanag ang buong bulwagan. Sa gitna ng liwanag ay may anyo ng isang batang babae na tila pamilyar sa akin. Sa aking pagkabigla, napagtanto kong ito ay ako. Mula sa isang mundo na hindi ko alam na bahagi ng aking nakaraan. Hindi pa tapos ang pagsubok, Lara. Ang lihim ng kaharian ay hindi lamang nasa mga bato, sabi ng batang babae bago ito nawala. Sa sandaling iyon, nagumapaw ang takot at pagkamangha sa aming mga puso. Anong lihim ang itinatago ng kaharian at paano ito konektado sa akin? Hindi namin alam, ngunit sa aming mga natuklasan, alam naming hindi na kami makakabalik sa dati naming buhay. Ang twist ng aming paglalakbay ay nagsimula lamang at ang kinabukasan ay puno ng misteryo at panganib. Naramdaman ko ang malamig na hangin na humahampas sa aking mukha habang kami ni Lila ay naglalakad sa makitid na daan patungo sa tinatawag nilang pusod ng kaharian. Ang mga ilaw na mula sa mga kristal na nakadikit sa mga dingding ng kuweba ay nagbibigay ng mahiwagang liwanag na tila ba'y mga bituin sa ilalim ng lupa. Hindi namin maikakaila ang kaba sa aming mga dibdib. Tila ba lahat ng bagay sa paligid ay nababalot ng sikreto. Ano kaya ang naghihintay sa atin doon? Tanong ni Lila, pilit na pinapatahan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkapit sa aking braso. Wala tayong magagawa kundi ang alamin, sagot ko. Sinusubukan ding itago ang aking kaba. Wala pa rin akong ideya kung paano kami napunta sa lugar na ito matapos kaming mahulog sa bangka. Parang panaginip ang lahat, ngunit masyadong totoo ang pakiramdam. Habang patuloy kaming naglalakad, narinig namin ang mga bulong, mga anino ng boses na tila ba'y kinakausap ang aming mga isip. Malapit na sila, sabi ng isang tinig,
Malamig at parang nagmumula sa hangin mismo. Mabilis, kailangan nating makarating doon bago pa magdilim. Pakiusap ni Lila at lalo pang binilisan ang kanyang hakbang. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malawak na silid na puno ng mga higanteng haligi na yari sa makikinang na bato. Sa gitna nito ay may isang malaking lawa na tila walang hangganan. Ang ibabaw ng tubig ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kristal, naglalabas ng mga kulay na parang bahaghari. Sa gitna ng lawa ay may isang maliit na pulo at doon nakatayo ang isang estrangherong nilalang. Siya ay may mahahabang buhok na tila gawa sa pilak at mga mata na kasing asul ng kalangitan. Sa kanyang paligid ay may mga lumilipad na ilaw na parang mga alitaptap. Maligayang pagdating sa pusod ng kaharian. Malumanay niyang bati. Ang kanyang tinig ay parang musikang dumadaloy sa hangin. Ako si Serafim, tagapangalaga ng lihim na ito. Anong klasing lugar ito? Tanong ko, hindi mapigilan ang paghanga sa kagandahan ng paligid. Ito ay isang daang tago mula sa mundong ibabaw, sagot ni Serafim. Isang ligtas na kanlungan para sa mga naliligaw. Ngunit hindi lahat ay nakakarating dito nang hindi sinasadya. Nagpalitan kami ng tingin ni Lila, parehong nagtataka sa ibig niyang sabihin. Bakit kami narito? Tanong ni Lila, unti-unting nabubuo ang pag-aalala sa kanyang mukha. May dahilan ang lahat ng bagay, sagot ni Serafim, at sa isang iglap, nakita namin ang pagbabago sa paligid. Mula sa tubig ay umangat ang mga imahe, mga alaala ng aming nakaraan, mga sandali ng aming pagkakaibigan na tila muling isinasadula sa aming harapan. Habang pinapanood ko ang mga ito, naalala ko kung bakit kami naging magkaibigan ni Lila. Maraming beses na kaming dumaan sa mga pagsubok, ngunit laging nandiyan para sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na tila hindi pa namin napag-uusapan. Ang aming mga takot at mga lihim na hindi namin maamin sa isa't isa. Ang inyong pagkakaibigan ay may lakas na hindi ninyo alam, paliwanag ni Serafim. Ngunit mayroon ding mga anino ng pagdududa na kailangan ninyong harapin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasabi sa aming pagitan. Alam kong may mga bagay na sinisikap kong itago kahit sa sarili ko at marahil ganoon din si Lila. Ngunit paano kung ito ang pagkakataon na kailangan naming magpakatotoo? Bakit mo pinapakita ito sa amin? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Dahil ang lihim ng kahariang ito ay hindi nakasalalay sa kung saan kayo nanggaling, kundi sa kung paano ninyo haharapin ang inyong mga sarili. Sagot niya. At sa oras na matutunan ninyo iyon, ang daan pa uwi ay lilitaw. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang paligid. Ang tubig sa lawa ay nagsimulang kumulo at mula rito ay lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Isang tao na hindi ko inaasahang makita. Hindi maaari, bulong ko habang unti-unting lumilinaw ang imahe. Bakit siya narito? Sa paglitaw ng aninong ito mula sa aming nakaraan, napagtanto ko na ang paglalakbay na ito ay mas higit pa sa aming inaakala. Mayroon kaming kailangang harapin, isang bagay na maaaring magpabago sa aming pagkakaibigan magpakailanman. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking puso. Ang lihim na kaharian na ito ay tila nagiging salamin ng aming mga kaluluwa at sa bawat hakbang na aming gagawin, isang bagong misteryo ang nag-aabang. Ang paggalaw ng alon sa ilalim ng tubig ay tila isang musika na patuloy na umaawit sa akin at kay Lila. Nang mahulog kami mula sa bangka, hindi namin akalaing ang malamig na yakap ng dagat ay magiging daan sa isang kahariang nakatago sa ilalim ng mga alon. Isang paraisong hindi pa namin naririnig o kahit pa napapanaginipan lamang. Rafi, tingnan mo iyon. Bulong ni Lila, tumuturo siya sa isang kislap mula sa ilalim ng koral.
Tumigil kami sa aming paglangoy at dahan-dahang lumapit sa kislap na iyon. Isang maliit na kristal na tila may sariling liwanag ang nakabaon sa pagitan ng mga korales. Sa paglapit namin, pakiramdam ko'y may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Parang may bumubulong sa akin, sabi ko, habang ang mga alon ay patuloy na nagdadala sa amin palapit sa kristal. Halos hindi ko maipaliwanag, pero parang ang kristal ay humihinga. May buhay, may kwento, at tila kami ang pinili nitong makarinig. Ang tagal na nating naririto, pero hindi pa rin tayo nauubusan ng hangin. Sabi ni Lila, nagtataka. Ang aming mga dibdib ay hindi nagkukulang ng hangin sa kabila ng lalim na aming narating. Parang ang hangin ay dumadaloy sa paligid namin, pinananatili kaming buhay at gising sa gitna ng mahiwagang kaharian. Maya-maya'y dumating sa amin ang isang grupo ng mga nilalang na tila mula sa ibang mundo. Sila'y may makikinang na balat at mga mata na kasing liwanag ng mga bituin. Ang kanilang presensya ay hindi nakakatakot, bagkus ay nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Isang nilalang ang lumapit sa amin. Maligayang pagdating sa kaharian ng Lumina, sabi niya sa amin, sa wikang hindi namin lubos na naiintindihan, ngunit tila alam namin sa aming mga puso. Ang kristal ay ang puso ng aming kaharian. Ipinakita ito sa inyo upang ipahayag ang inyong papel sa aming kasaysayan. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong hindi makapaniwala. Ano ang papel namin? Tanong ni Lila. Ang kristal ay nagbigay ng hudyat na kayo ang susi sa pagligtas ng Lumina. May panganib na paparating at kayo ang pinili upang magdala ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at saya na nararamdaman ko sa parehong pagkakataon. Kailangan ba nating manatili dito? Tanong ko, nag-aalala sa aming mga pamilya na nasa ibabaw ng dagat. Ngumiti ang nilalang. Ang inyong pagtulong ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong lisanin ang inyong mundo. Ang inyong misyon ay magsisimula sa pagbabalik ninyo sa ibabaw. Ngunit bago iyon, nararapat na malaman ninyo ang lihim ng kristal. Matapos magsalita, isang liwanag ang nagmula sa kristal. Ang liwanag ay pumaligid sa amin, parang isang paglalakbay sa labas ng oras at espasyo. Nakita namin ang mga imahe ng Lumina, ang yaman ng kanilang kalikasan at ang kasaysayan ng kanilang kaharian. Nakita rin namin ang banta na darating, isang nilalang na tila puno ng puot at kadiliman, handang sirain ang kapayapaan ng kaharian. Sa gitna ng mga imaheng lumilitaw, isang tanong ang bumuo sa aking isipan. Bakit kami? Ano ang mayroon kami na makakatulong sa inyo? Ang inyong pagkakaibigan, sagot ng nilalang na parang naririnig ang aking katanungan. Ang dalisay na ugnayan ninyo ay sapat na upang magbigay inspirasyon sa aming lahat. Ang inyong tapang ay magpapasimula ng pagbabago. Natapos ang paglalakbay ng liwanag. Naramdaman namin na bumalik kami sa ilalim ng dagat, sa kabila ng kaalaman na dala namin mula sa kristal. Ang mga nilalang ay nagbigay pugay sa amin at sa isang iglap, kami ay muling nagkaroon ng hangin upang bumalik sa ibabaw. Rafi, ano ang gagawin natin? Tanong ni Lila habang papalapit kami sa bangka. Maghanda, sagot ko. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Hindi namin alam ang detalye kung paano, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Ang kristal, ang kaharian ng Lumina, at ang aming pagkakaibigan ay magiging gabay sa darating na laban. Nang marating namin ang bangka, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Pero bago pa ako makapag-isip ng matagal, narinig namin ang isang sigaw mula sa malayo, sigaw na tila mula sa ibang mundo. Tumigil kami, parehong nagtataka at natatakot. Ang sigaw ay hindi basta-basta. Ito'y isang paalala na ang aming misyon ay magsisimula na at ang mga tanong ay hindi pa tapos. At doon, sa gitna ng dagat, alam namin na ang aming pakikibaka
ay hindi lamang para sa lumina, kundi pati na rin para sa aming mundo. Ang sigaw ay isang hudyat at kami ay handa na sa anumang darating. Hindi ko pa rin makalimutan ang sandaling iyon nang bumaligtad ang bangka namin ni Lila. Isang iglap lamang at naramdaman kong bumagsak ang malamig na tubig ng dagat sa aming katawan. Hindi ko alam kung paano kami napadpad dito sa ilalim, sa isang lugar na tila hindi bahagi ng ating mundo. Ngunit sa kabila ng aking takot at pag-aalala, dama ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kapaligiran. Habang naglalakad kami ni Lila sa ilalim ng karagatan, napansin ko ang mga kakaibang halaman at nilalang na ngayon ko lang nakita. May mga korales na kumikislap sa iba't ibang kulay at mga isdang may pakpak na parang mga paru-paro. Sa bawat hakbang namin, tila may mga matang nakamasid sa amin mula sa mga anino ng malalaking bato at korales. Rico, tingnan mo iyon, sabay turo ni Lila sa isang bagay na nakatanim sa buhangin. Isang lumang estatwa na yari sa ginto. May anyo ng isang matandang lalaki na may hawak na baston. Mukhang mahalaga ito, dagdag niya. Dahan-dahan kong nilapitan ang estatwa at napansin kong may mga ukit sa ilalim nito. Sa kabila ng pagkakababad sa tubig, malinaw pa rin ang mga simbolo. Hinawakan ko ang baston at biglang lumiwanag ang paligid. Nagulat kami ni Lila nang makitang unti-unting bumukas ang lupa sa harap namin, na tila ba may isang pinto patungo sa ilalim ng dagat. Anong gagawin natin, Rico? Tanong ni Lila, halata ang kaba sa kanyang tinig. Wala tayong ibang pagpipilian, kundi alamin kung ano ang nasa loob. Sagot ko. Ang kuryosidad ko'y nangingibabaw sa takot. Hinawakan ko ang kamay ni Lila at sabay kaming pumasok sa pinto. Sa loob, natagpuan namin ang sarili sa isang malawak na bulwagan. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga sinaunang tao sa ilalim ng dagat at ang kisame ay may mga kristal na naglalabas ng liwanag. Sa gitna ng bulwagan, may isang altar na may nakapatong na malaking perlas. Napakaganda, bulong ni Lila habang lumalapit kami sa altar. Ngunit bago pa man namin ito maabot, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sino ang mga mangangahas na pumasok sa aking kaharian? Isang matandang babae na may mahahabang buhok ang lumitaw mula sa isang anino. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin at ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Hindi po namin intensyon na manghimasok, sagot ko. Bumuntong hininga habang sinusubukang ipaliwanag ang aming sitwasyon. Nahulog po kami mula sa bangka at napadpad dito. Ang mga batang nawawala, sabi ng matanda. Marami nang dumaan dito, ngunit kakaunti lamang ang nakabalik. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, parehong nagtataka kung anong ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa man namin siya matanong, lumapit siya sa altar at hinawakan ng perlas. Ang perlas na ito ay ang puso ng aming kaharian. Paliwanag niya, ito ang nagtatago at nagpoprotekta sa amin mula sa mundo ng mga tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lila, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Ang kaharian namin ay puno ng mga lihim at kapangyarihan na hindi dapat masilayan ng sinuman. Sagot ng matanda. Ngunit dahil nandito na kayo, may pagkakataon kayong makaalis, ngunit sa isang kondisyon. Nagtaka kami ni Lila, sabik na marinig kung ano ang kondisyon ng matanda. Ano po iyon? Tanong ko. Kailangan niyong malaman ang tunay na layunin ng inyong pagdating dito, sagot ng matanda. At bago kayo makaalis, kailangan niyong harapin ang pinakamalalim na takot sa inyong mga puso. Napaisip kami ni Lila sa mga sinabi ng matanda. Ano nga ba ang tunay na layunin ng pagdating namin dito? At ano ang ibig sabihin ng pagharap sa aming mga takot? Ngunit paano po namin malalaman ang layunin namin? Tanong ko, naguguluhan. Ang kasagutan ay nasa inyong mga puso. Sagot ng matanda bago siya unti-unting naglaho. Iniwan kaming magkaibigan sa gitna ng bulwagan.
Habang nakatayo kami ni Lila sa harap ng altar, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago ko pa man maunawaan, naramdaman kong may malamig na hangin na bumalot sa amin. Biglang nagdilim ang paligid at narinig ko ang tinig ni Lila. Rico, ano ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngunit bago ko siya masagot, nakita kong may mga anino na unti-unting lumalapit sa amin. Sa sandaling iyon naisip ko, kakayanin ba namin ni Lila ang hamong ito? At ano ang naghihintay sa amin sa likod ng mga anino? Sa gitna ng takot, alam kong kailangan naming magkaalaman sa lalong madaling panahon. Ngunit paano kung ang sagot ay hindi namin gusto malaman? Hindi ko inakala na ang paglalakbay namin ni Marco ay hahantong sa ganito. Simula nang mahulog kami sa bangka, tila nagbago ang lahat. Ang mundo sa ilalim ng tubig ay hindi lamang basta karagatan. Ito ay isang kaharian na puno ng hiwaga at kagandahan. Sa unang tingin, ang mga corals ay tila mga palasyo at ang mga isda ay tila may sariling sistema ng pamumuhay na hindi namin naiintindihan. Nang bumagsak kami sa dagat, akala namin ay katapusan na. Pero sa halip na nalunod, nakahanap kami ng daanan pababa, isang maliit na lagusan na tila humihigop sa amin papunta sa kung saan. Ang tubig ay malamig ngunit hindi nakakatakot. Habang bumababa kami, ang liwanag ay dahan-dahang nawawala, ngunit hindi kami natatakot. Sa halip, naramdaman namin ang kakaibang kuryente sa paligid na humahatak sa amin palapit sa isang bagong mundo. Marco, tingnan mo iyon, sabi ko habang itinuturo ang isang malaking kislap na nagmumula sa ilalim. Parang may liwanag doon. Si Marco na palaging puno ng pag-usisa ay nagmadali patungo sa direksyon ng liwanag. Sa kabila ng aming pag-aalala, ang aming kuryosidad ay mas malakas, pinilit kaming sumisid ng mas malalim. Hanggang sa makita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan, isang pintuan na gawa sa kumikinang na perlas, nakalubog sa gitna ng mga corals. Pagbukas ng pintuan, ang mundo ay nagbago. Ang tubig ay naging hangin. Kaming dalawa ay biglang nakatayo sa isang lugar na hindi namin lubos maisip. Ang paligid ay puno ng mga halaman na hindi ko pa nakikita. Mga puno na may kislap ng ginto at mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Parang nasa ibang dimensyon kami, isang lugar na tila walang hanggan at puno ng buhay. San tayo? Tanong ni Marco, halatang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi ko alam, pero parang nasa ibang mundo tayo. Sagot ko habang iniikot ang paningin sa paligid. Pinagmamasdan ng bawat detalye. Naglakad kami sa kaharian na puno ng mga kakaibang nilalang. Mayroong mga ibon na may pakpak na parang bahaghari, mga kabayo na may sungay na kumikinang sa dilim, at mga taong tila gawa sa liwanag. Sila ay naglalakad sa paligid na parang normal na araw lamang, hindi nababahala sa aming presensya. Lahat ng ito ay tila isang panaginip na hindi namin gusto magising. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, nararamdaman ko ang kakaibang pakiramdam na tila may hindi tama. Parang may kulang, may misteryo na nagkukubli sa likod ng mga mata ng mga nilalang. Marco, may napapansin ka bang kakaiba? Tanong ko habang iniisip ang tila kaibahan ng kaharian. Parang lahat ay masaya pero may bagay na hindi ko maipaliwanag. Sagot ni Marco. Iniangat ang kamay para abutin ang isang lumilipad na bulaklak. Habang naglalakad, napansin namin ang isang malaking estruktura sa gitna ng kaharian. Isang tore na tila gawa sa mga kumikinang na bato, nagmumula ang liwanag mula sa tuktok nito. Sa loob, naroon ang isang grandeng bulwagan na puno ng mga tao, nag-uusap at tila may seremonya. Dapat natin itong tingnan, sabi ko kay Marco, na mangha sa nakikita. Pumasok kami sa loob ng bulwagan at sa gitna ng seremonya, naroon ang isang trono na may nakaupo na hari. Ang kanyang mata ay kumikinang na parang mga bituin
Ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad at misteryo. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanyang boses, ang boses na tila narinig ko na dati, sa isang panaginip, sa isang alaala na hindi ko matukoy. Maligayang pagdating, mga anak ng lupa, sabi ng hari, ang kanyang boses ay tila bumabalot sa buong bulwagan. Kayo ay naparito upang matuklasan ang lihim ng aming kaharian. Napatingin ako kay Marco, kapwa kami nagtataka kung paano niya kami nakilala. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, nagpatuloy ang hari. Ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa akin. Ngunit may panganib na nagkukubli dito. Dagdag ng hari, ang kanyang boses ay naging mas malalim. Ang inyong pagdating ay hudyat ng pagbabago, isang pagbabago na magdadala ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang hindi nasasagot. Kami ni Marco ay napatitig sa kanya. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-aasam. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong klaseng pagbabago ang dala namin? Ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang bulwagan ay biglang nabalot ng kadiliman. Ang liwanag mula sa tore ay naglaho at ang mga nilalang sa paligid ay nagising sa pag-aalala. Ano ang nangyayari? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ang lihim na ito ay hindi madali, sabi ng hari. Ang kanyang boses ay nag-echo sa buong kaharian. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang kasagutan ay nasa mga kamay ninyo. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang determinasyon sa loob ko. Ang aming adventure ay hindi pa tapos at alam kong kami ni Marco ay handang harapin ang mga pagsubok na naghihintay. Ngunit sa likod ng aming mga isip, alam naming may misteryo pa kaming dapat tuklasin, isang lihim na magbabago sa aming mundo, at marahil sa aming pagkakaibigan. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, naglalayag kami ni Teddy sa bangka na tila dadalhin kami sa kung saan. Ang hangin ay banayad, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Para bang ang dagat mismo ay may lihim na itinatago. Naramdaman ko ang pag-alon ng tubig sa ilalim ng bangka habang patuloy kami sa aming paglalakbay na hindi tiyak kung saan papunta. Teddy, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang pinagmamasdan ng paligid. Para bang may kakaiba sa hangin? Oo, parang may nagmamasid sa atin, tugon niya habang ang kanyang mga mata ay mapanlikhang naglilibot. Pareho kaming nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Sa aming mga nakaraang pakikipagsapalaran, natutunan na namin na ang dagat ay puno ng hiwaga. Hindi mo alam kung ano ang nakatago sa ilalim nito. Habang patuloy kaming naglalakbay, nakita ko ang isang malabong ilaw sa malayo. Ano kaya iyon? Tanong ko kay Teddy, habang tinuturo ang ilaw na tila kumikislap sa malayo sa ilalim ng tubig. Alamin natin, sagot niya, puno ng kuryosidad at excitement sa kanyang boses. Dahan-dahan naming itinimo ng bangka patungo sa liwanag. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbilis ng pintig ng aking puso. Ang kombinasyon ng takot at pananabik na sabay na bumabalot sa akin. Habang papalapit kami sa liwanag, unti-unting lumilinaw ang anyo nito. Isa itong portal, isang mahiwagang pinto na tila lumilitaw mula sa kawalan. Ang pinto ay may mga ukit na simbolo na hindi ko pa nakikita noon, ngunit parang pamilyar sa akin sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Teddy, para bang may humihila sa atin papasok, bulong ko, habang ang bangka ay tila nagkaroon ng sariling isip at dahan-dahang pumapasok sa portal. Hindi natin ito maiiwan, Ellie. Tayo'y pumasok na, sabi ni Teddy, na tila walang alinlangan sa kanyang desisyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang tiwala at tapang na palaging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa sandaling pumasok kami sa portal, agad naming naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Ang dagat na dati madilim ay biglang naging maliwanag at kami ay napunta sa isang kaharian na tila nasa ilalim ng karagatan.
pero puno ng liwanag at kulay. Ang mga isda ay lumilipad sa hangin tulad ng mga ibon at ang mga puno ay sumasayaw sa hangin na parang sinasalubong kami. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Teddy, habang ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanga. Isang lihim na kaharian sa ilalim ng dagat. Naglakad kami, puno ng pagkamangha sa gitna ng kaharian. Ang mga nilalang na nakatira dito ay may kakaibang anyo, mga taong may palikpik, mga hayop na may mga pakpak na gawa sa tubig, at mga halaman na kumikinang sa dilim. Ang lahat ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanilang mundo. Habang naglalakbay kami sa kaharian, may isang nilalang na lumapit sa amin. Siya ay isang matandang mangingisda na may mahabang balbas na tila yari sa damong dagat. Magandang araw sa inyo, mga batang maglalakbay. Bati niya, ang kanyang boses ay tila musika sa aming pandinig. Nasaan kami? Tanong ni Teddy, puno ng kuryosidad. Kayo ay nasa kaharian ng Lumina, isang lugar na matagal nang nakatago sa mga mata ng tao. Sagot ng mangingisda. Ngunit may dahilan kung bakit kayo dinala dito. Ano ang dahilan? Tanong ko habang ang aking puso ay muling bumilis sa takot at pananabik. May panganib na nagbabantang sumira sa kaharian at kayo ang pinili upang iligtas ito, sabi ng mangingisda. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. Hindi ko alam kung paano kami makakatulong, ngunit isang bagay ang sigurado, kami ay narito para sa isang dahilan. Habang nag-iisip kami ni Teddy tungkol sa aming susunod na hakbang, biglang may dumating na isang kakaibang tunog mula sa likuran namin. Isang tunog ng alon na tila nagbabanta. Paglingon namin, nakita namin ang isang higanteng alon na papalapit, puno ng enerhiya at liwanag. Ang kaharian ay tila nagbabago. Ang mga kulay ay naging madilim at ang mga nilalang ay nagsimulang magtago. Ellie, kailangan nating kumilos, sigaw ni Teddy, habang ang alon ay papalapit ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang alon ay biglang huminto at sa loob nito ay lumitaw ang isang figura na pamilyar sa akin ngunit hindi ko maalala kung saan. Ang figura ay lumapit at sa kanyang mga mata ay naroon ang mga sagot na hinahanap namin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang paligid ay biglang nagdilim at kami ay napunta sa kawalan. Ang twist na ito ay nag-iwan sa amin ng maraming tanong. Sino ang figura at ano ang kanyang papel sa aming pakikipagsapalaran? Ang mga sagot ay tila nasa abot tanaw, ngunit kami ay nasa gitna ng isang misteryo na mas malaki kaysa sa amin.